Bago matapos ang taon, merong humabol na client. Sabi niya, "Sir, baka available ka today. Nandito ako sa Manila. Galing pa kami ng Leyte. Maghahanap kami at mag-iikot-ikot kung saan may mabibiling pick up." At dahil free time natin ngayon, sige, sabi ko, opo, pwede naman ako. Tapos biglang natanong ng aking buyer, "Sir, available pa ba yung pinost mo noong nakaraan na Toyota Hilux?" Actually, sir, available na available pa siya. Kaya ang ginawa ng ating client, pumunta muna sa amin at sinilip yung ating Hilux. Ako naman mga bossing is hindi na masyadong nagsisale stock sa aking mga client. Pinapakita ko lang yung mismong sasakyan. Hinahayaan ko lang silang mag-inspect. Sabi ko nga sa kanya, "Sir, kung may kasama kang mechanic, much better." Yun nga lang, dahil nga kinukuha niya yung services ko for that day para mag-ikot-ikot kami sa Maynila at maghanap siya ng pick-up. Syempre, ibig sabihin, wala siyang kasamang mechanic, diba? So, ito't pinakita ko na lang yung aking Hilux. Bale, itong Hilux na to, ireregalo pala niya sa kanyang tatay na isang retired police. Si Bossing naman, balikbayan. Hindi ko na nga lang natanong kung OFW ba o seaman. Pero naikwento ko na lang sa kanya na itong Hilux na to is tinrade in sa atin nung binili ng isa ring OFW na nasa Middle East naman. Trade in ito dun sa ating Ford Everest Titanium na 4-wheel drive. Sobrang sariwa rin guys ng 2020 Toyota Hilux Conquest G na ito. Kasi yung may-ari nito nagagamit lang din ng sasakyan nito pag umuwi siya ng Pilipinas, ginagamit nilang pamasyal ng kanyang pamilya. Bagong palit na nga pala yung mga gulong niyan, isang set ng Nitto Terra Grappler tires. All stock pa ang lahat ng parts nito bukod dun sa gulong. Kahit mismong pintura nito, all original pa at wala yang masilya. Although, syempre, common issue ng mga second-hand cars, may mga minor scratches and hairline scratches yan at pinakita ko rin naman yan sa ating client. Meron na rin siyang naka-install na rail cover pero itong bagay na to, yung dating may-ari na ang nagkabit. Stingray ang tatak pero hindi ko alam kung magkano yan ha. Tanong nyo na lang sa mga may alam pagdating sa car upgrades and mga car accessories. Tapos ito yung klase na yung lock niya, merong pin code. Tapos dahil nga Conquest variant ito, yung kanyang roll bar, stock na yan mga boss, hindi yan add-on accessory lang ha. Naka-keyless entry na rin yan. Tapos dito sa loob, may mga minor accessories lang din na dinagdag yung dating owner dyan, kagaya ng deep dish matting, custom seat cover, at 4K resolution na dashcam. Ang mileage nga pala nito mga bossing is 45,000 kilometers. Meron din tayong video niya nung kinuha natin yan dun sa mismong may-ari at pinakita ko rin yung mileage doon. Kaya ko ginagawa yun mga boss kasi syempre para malaman ninyo na hindi po ako mamimitik ng mileage. Tsaka kahit na paisa-isa lang po ang naibibenta ko mga unit mga boss, alam nyo ba, nagbibigay ako ng warranty sa aking mga sasakyan. May money back guarantee din tayo kapag natuklasan nyo na bangga pala yung ating sasakyan na binenta or history na nabaha siya o kaya naman tinamper ko yung mileage, isusuli ko ng buong buo ang pera nyo. Bago ko nga rin yan i-post at ibenta, pini-MS ko na rin yan para yung mismong bibili, gagamit na lang. Dito pinapakita ko rin sa client natin yung mga brakes, pinakita ko kung gaano kaganda pa yung kanyang rotor disc, tapos makapal pa yung kanyang mga disc brake. Tinanong na rin ako dyan ni client kung ano pa yung mga next PMS na kanyang gagawin. Actually, next PMS niya, after 6 months pa, mag-change oil lang. Yung ibang fluids naman kasi, malayo pa yung duration. Yung gulong, bago. Yung baterya, bago. So ano pang gagawin niya? Gagamitin na lang niya, di ba? Bago nga dumating dyan yung ating client, tinala ko muna yung sasakyan sa car wash. Pinahugasan ko muna yan and syempre pinawax ko na rin para magandang maganda pagdating niya. Wala namang major detailing na kailangan gawin dito sa sasakyan kasi sadyang malinis at maayos yung mismong sasakyan ko. Sa mga oras na to, bayad na dyan si client, itinuro ko na sa kanya kung anong pin code ng kanyang roll cover. Sabi nga niya sa akin, pagkagaling niya daw dito sa amin, dediretso na agad sila dyan ng Tarlac. Tapos magpapanggasinan. And if may time pa, plano pa yatang dumiretso ng Ilocos. Siya nga pala, kapag nakakabenta ako ng sasakyan, binibigyan ko na rin ng mga freebies itong ating client. Ayan, at binigyan na natin siya ng coolant, binigyan na natin siya ng panglinis ng leather, car freshener, binigyan na rin natin siya ng 2 bote dyan. Tapos binigyan na rin natin siya ng 2 bote ng Aeropax Sparkle 1, yung ginagamit natin para magmanatiling maitim at maganda yung ating mga plastic, vinyl at rubber. Yan yung mismong ginagamit ko pag nag-engine detailing ako, kaya laging mukhang bago yung aking engine bay. At hindi mawawala ang Jeep Doctor t-shirt, syempre. Para naman meron tayong pa-souvenir kay boss. Ayan, at nagpa-picture na si Bossing kasama ng ating sasakyan at ng ating Jeep Doctor t-shirt. Kasama nga pala ni Sir Jan yung kanyang misis.
After ilang oras ng pagbiyahe nila bossing, nag-message siya sa akin at ayan, sabi niya, nakarating na daw siya ng Tarlac. Kinamusta ko naman yung andar ng ating Hilux. Siyempre, ganyan ako sa lahat ng client ko. And sabi niya, smooth na smooth daw yung ating Hilux. After ilang araw ng pamamasyal dito sa Maynila, bumalik na rin sila ng Leyte at ito yung feedback ng ating client. Grabe, nakakataba ng puso. Tuwang-tuwa sila dun sa unit. And ang nakakatuwa doon, hindi tayo napahiya sa ating unit at nakadagdag bonus na rin syempre na nagustuhan yung ating sasakyan nung kanyang tatay. Regalo sa kanya yun eh. Ito ang isang patunay mga boss na hindi mo kailangan man lamang ng kapwa para kumita. Tama na mga bossing yung saktong kita lang. Aanhin mo naman yung sobrang dami ng pera kung lahat ng yan nanggaling sa panlalamang mo sa kapwa mo. Hindi naman masama makabenta ng bangga o nabahang sasakyan. Pero dapat sinabi mo yan sa bibili. Nasa kanya na yan kung bibilhin pa rin niya. At syempre dapat tama ang presyo. Yung masama pa is yung tinamper mo yung mileage para lumaki yung kita o kaya naman is mapasabi mo lang na sariwa yung binibentang sasakyan. This is a 2020 Toyota Hilux G. Conquest mga bossing, Conquest to. Hindi po ito yung Hilux G lang. Okay, so ito pakita ko po muna sa inyo. Kakukuha ko lang dito nung 2 days ago yata mga boss, kaya pagpasensyahan nyo na kung basa dahil syempre nag-uulan tapos medyo marumi dahil galing kami Pampanga, binyahe pa namin yan. Coding is Tuesday, 4 po yung kanyang ending plate, so ang coding nito April 2026 mga bossing, register dyan hanggang April 2026. Wala pa masyadong upgrade to mga bossing. Ito lang, nakapagpalit na si bossing ng Nito Terra Grappler na gulong, as in bagong-bago mga boss. Makikita nyo, meron pang mga markings yung gulong nyo. As in bagong-bagong palit. Isang set mga boss, yan, pati yung rear. Siyempre, dun sa kabila, bagong palit po yan. Tapos, ito pa yung mga upgrades niya. Naglagay na rin po siya ng roll cover. Hindi ako familiar sa mga upgrades eh. Pasensya na. Pero ito yung kanyang tatak. Hindi ko alam kung magkano yan. Tapos, ito yung hindi sinususian eh. May pin code. Ayan, oh, nilalagyan ng pin. Okay. Kaya siya mga bossing, oh. Hilux G Conquest. So, hindi po ito yung ordinary Hilux G lang. Okay, tapos meron na rin po siyang, ano ba tawag dito? Basta kung ano mo tawag dyan, bull bar or anything. Tapos meron na rin po siyang, stock na rin to mga boss ha. Stock na rin yung kanyang roof rail. Tapos, keyless entry na rin yan mga bossing. Then dito sa loob, eto mga boss, naka-power fold na rin po yung kanyang side mirrors. Ito yung kanyang interior mga boss. Ito pa yung another in-install ni first owner. Yung seat cover pero originally naka ano lang ang Hilux, naka fabric. Mid variant po ata ang Conquest eh. Mid variant po kasi may Conquest B tapos meron po yatang TRD pa, I don't know. Hindi ako masyadong familiar sa variants ng mga Toyota dahil bihira po ako magkaroon. Ayan, so ang mileage natin mga boss, 45,659. Actually, nung nakuha ko to is 45,500 something eh. So, galing pa po kasi ng Pampanga. Siyempre, biniyahe ko rito sa Maynila. Kaya, medyo nadagdagan. And, meron na rin po yung dashcam. Ayan. 4K resolution, front and rear dash camera na po yan. Tapos, all stock pa po. Wala pa pong ibang upgrades dito. Automatic transmission nga rin po pala yan mga bossing. And, eto mga boss, deep dish mat pala. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung madumi, hindi ko pa po nadidetailing to. I-detailing lang po yan and okay na. And dito sa likod, wala pa lang ano no. Tawag ito, air vents para sa pasahero rito sa likod. Ang alam kong merong air vents para sa pasahero yung mga Wildtrak, Raptor. Navara, di ko sure kung merong air vents para sa likod eh. Pero yung Wildtrak and Raptor is parehong nagkaroon na, di pa pala ako nagkakaroon ng Raptor. Familiar kasi ako sa Ford, kaya alam ko merong air vents doon. Okay? So, issues. Siyempre, hindi naman ako magbenta mga bossing na hindi ko sinasabi sa inyo yung issue. Actually, the first issue nito mga boss, eto, pakita ko muna sa inyo, wait lang. Eto mga boss, first issue, subject for PMS na. Actually, sinabi na rin naman to sa akin ni first owner. Ayan. So, first owner po talaga yung kausap ko rito mga boss. Alam nyo naman, hindi po tayo bumibili kapag hindi na first owner ang nagbebenta. Okay? So, subject for change oil. Pero bago ko ibenta to mga boss, i-change oil ko na to. Pagka nagkaroon ako ng time, baka mamaya or bukas ma-change oil ko na po to. And kailangan po siyang i-detailing. Kung makikita nyo, medyo marumi yung ating engine bay. So, engine detailing. Sa interior, ganun din, mag-interior detailing tayo. So, next issue, syempre, very common sa mga second-hand cars mga boss,
hairline scratches kagaya niyan. Ayan mga boss. Kung nakikita niyo, di lang halata, no? Ayan, hairline scratches mga boss. Wala po siyang malalim na na scratch. Puro hairline lang. Ayan. Tsaka itong mga to, yung mga medyo faded, tinatamaan siguro ng nozzle ng gas station kapag nagpapakarga, kaya natatanggal. Ayan. Hairline scratches kagaya niyan. Kita ba? Ayan. So, in-inspect ko na yung buong paligid nito mga boss. Wala po siyang deep scratch, wala rin po siyang major dents mga boss. Tapos pag nagbenta po tayo ng sasakyan mga bossing, money back guarantee po tayo mga boss. Kapag tampered, never pong magtatamper si Jeep Doctor mga boss. Pagka may history ng bangga, history ng nabaha, money back guarantee tayo mga boss for your assurance. Siyempre tayo hindi po natin gagawin yan. Pero para for your assurance mga boss, ayan, magbibigay tayo ng assurance. Basta napatunayan nyo na tampered yung sasakyan, bangga, nabaha, ayan, money back guarantee po tayo. Tapos, eto mga boss, pwede rin po kayo magsama ng mechanic. Kahit sinong mechanic na pwede nyong isama or pinagkakatiwalaan yung mechanic para i-check itong sasakyan natin, wala pong problema mga bossing. Ayan, so iniikutan ko lang yung ating Hilux. Hindi ko alam mga bossing kung ano yung difference ng Conquest G sa Hilux G lang mga boss. Sabi, hindi kasi ako familiar masyado sa mga Toyota brands. Pero kung meron po sa inyo dyan ng mga naka-Toyota, paki-comment nga po mga boss kung anong difference nila. Pero ang mga nanonotice ko lang, kasi yung Hilux alam ko walang ganito. Yung keyless entry. Tapos hindi yata naka-push start yung Hilux G. Ito kasi push start na. Tapos sa interior, paki-comment mga boss kung ano pa po yung difference ng Hilux G sa Conquest G mga boss ha. Tapos yung gulong, ito nakita ko na tong gulong na to, familiar to sa akin dati sa Fortuner V eh. Sa Fortuner V mga 2015 to 2013 to 2015 yan yata yung gulong ng Fortuner V. So sa Conquest ganyan yung kanilang mugs. Tapos if I'm not mistaken yung bumper din, yung ating fog lamp di rin ganyan yata yung sa Hilux. I don't know sa front grills mga boss ha. Pagdating kasi sa makina, pareho lang silang 2.4. Actually, si Toyota kasi medyo matagal din gumamit ng makina eh. 2013 ata. Ganyan na yata yung makina na 2GD. Ayan, 2.4 lang po yan mga boss ha. If I'm not mistaken mga boss, correct me if I'm wrong, yung bagong Conquest yata 2.8 na. 2.8 na yata yung makina. Pero yung mga naunang generation kagaya nito, 2.4 pa po yata ang makina nito. So, tapos 6-speed din po yata yung transmission. Headlight, hindi ko alam kung ganyan din yung sa Hilux G, pero parang iba. Parang iba sa Conquest mga boss. Tapos, ito, stock din yata to mga boss. Sa Conquest, stock din yata yan, tsaka yung roof rail na yon mga bossing. Sa likod, wala akong alam na difference nila. Hindi kasi talaga ako maka-Toyota. Kaya nga po paki-comment na lang po kung ano po yung alam ninyong difference ng Hilux G sa Conquest, Hilux Conquest G, okay? Tapos kung di po ako nagkakamali, mas mahal ang Conquest G kaysa sa Fortuner G. Correct me if I'm wrong again mga boss ha. Wala tong major issue mga bossing. Siyempre maselan po tayo sa unit, okay? So sa mga magiging interested mga boss, ang asking price po natin dito is 1,198,000 pero negotiable pa po yun. Medyo malaki-laki tayong mag-discount kapag cash buyers po. Pag financing naman mga boss, pwede rin po natin itong ipasok ng financing. Tapos tumatanggap din po tayo ng trade-in. Sa mga hindi nakakaalam mga boss, itong unit na to is nakuha natin to as trade-in kasi yung Ford Everest natin, yun yung nagustuhan talaga ni owner. So nagustuhan niya, mag-upgrade kasi siya ng 7-seater. So nagustuhan niya yung Ford Everest natin. Dineliver natin sa Pampanga and in-offer niya sa atin for trade-in itong Hilux niya. Okay, kung sino po yung nagdagdag, secret na lang diyan kung magkano. Tapos yan po. Ito yung bago nating unit. Kaya meron po tayong Hilux ngayon. Yung mga nagko-comment nung nakaraan na nag-shift na ako to Toyota, actually hindi po talaga ako binabuy and sell ko rin po talaga yung mga units. Kahit po yung Everest ko na yun, binay and sell ko lang naman din po. Okay? So sa mga interested mga boss, comment na lang po mga boss para nabanggit ko na rin naman po yung presyo. Tapos sa mga financing naman, PM lang kayo para mabigyan ko po kayo ng computation. Okay po?